service. This morning, I believe everybody is ready for the preaching. Amen. Okay, let's go to John chapter number 6. Medyo mahaba itong babasahin sana natin, pero just to save time, mga kapatid, ay ako na lang magbabasa, susundan nyo lang po ako. Let's go to John chapter number 6. Beginning from verse number 33, at susundan nyo lang po yung binabasa ko po. Okay, so yung mga walang mga Bibles, paki-share nyo yung mga Bibles ninyo para makita nila yung ano. Tabihan nyo na po sila. Huwag nyo lang sandalan pag natutulog kayo. Okay, so makinig kayo na maigi. Okay, malikot. Okay, maligalig. Okay, nandiyan na kayo. Amen. John chapter 6, verse number 33, sabi dito, "For the bread of God is He which cometh down from heaven." Nandiyan na ba kayo sa binabasa ko? "And giveth life unto the world. Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread. And Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst." Now, let's drop down to verse number 41. "The Jews then murmured at him, because he said, I am the bread which came down from heaven." Sinusundan niyo ba ako? "And they said, Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How is it then that he saith, I came down from heaven?" Then, verse 43, "Jesus therefore answered and said unto them, Murmur not among yourselves." And then, let's drop down to verse number 47. "Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. I am that bread of life. Your fathers did eat manna in the wilderness, and are dead. This is the bread which came down from heaven, that a man may eat thereof and not die. I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world." And then sabi ng Bible dyan, "The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat?" Nakikita niyo ba yung diskurso nila sa Panginoong Kristo? And then 54, "Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed." Now let's drop down to verse number 60. "Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, This is an hard saying. Who can hear it?" When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, That this offend you? Yan. Okay, dyan na lang tayo. Dito na kayo tumingin. Pag-usapan natin ngayong umaga, what will you do when you misapprehend Christ? What will you do when you misapprehend Christ? Misapprehend, it means misunderstand, misinterpret. Ibig sabihin, hindi mo maunawaan yung sinasabi ni Kristo. Nakikinig kayo? Anong gagawin mo pag hindi mo maintindihan yung sinasabi ni Kristo? So that's a question. Okay? Nakuha nyo? Naniniwala ba kayo na lahat na nangyayari sa buhay natin tungkol sa Diyos, nauunawaan natin? Huwag kayong amen ng amen kung hindi nyo naintindihan. Ha?
Ulitin ko yung tanong ko. Nauunawaan ba natin lahat na nangyayari sa buhay natin? Hindi. Ha? Aminin natin, may mga bagay sa buhay natin, hindi natin maunawaan. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, anong gagawin mo pag dumating ka sa ganung punto? Okay, nakuha niyo mga kapatid? What will you do? Katulad niyan, mamaya, puntan natin yan. Okay? Tayo po yumuko, manalangin, humingi ng blessing sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po. We're come now to the most important part of our worship. This morning, O God, we worship Thee in truth and in spirit. So please, give us wisdom, lalong-lalo na po ang inyong pong lingkod na magdadala ng inyong mensahe sa inyong pong mga anak, Panginoon. At dalahin ko po na totoo po na may mga bagay at napakarami po mga bagay-bagay sa buhay namin, hindi po namin lubos maintindihan, Panginoon. Subalit, anong gagawin namin pag dumating kami sa ganung punto, Panginoon? Help us, O God. Save the unsaved and baptize the converts in Jesus' name. Amen. Sige, pwede na kayo mo po. Everybody sit down. Again, don't forget our title or subject, what will you do when you misapprehend Christ? Okay, handa na ba kayo makinig? Anong gagawin natin pag hindi natin maunawaan yung sitwasyon natin? Nakikinig ba lahat? Okay, so ngayon, puntan natin yung ating passages na binasa. Now, dito sa binasa natin, mga kapatid, mapapansin niyo po, sa chapter 6, ang Panginoong Hesukristo ay may mga miracle na ginawa dyan. Nakikinig tayo? Isa na po dyan yung nagpakain ang Panginoon ng mga libo-libo mula po doon sa 5 tinapay at 2 maliliit na isda. Nakikinig ba po kayo? Yan. At mula dyan ay ang dami pong mga nakaranas ng miracles ng Panginoon hanggang sa ang daming mga nagsunuran sa Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa kanila, Jesus answered them and said, sabi ng Biblia, verily, verily, I say unto you, ye seek me not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves and were filled. Kaya lang naman kayo sumusunod sa akin, hindi nyo nakita yung mirakulo, kundi kundi kayo'y nakakain at kayo nabusog. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila? Labor not for the meat which perisheth. Huwag kayong magpagal sa pagkain na nasisira. But for that meat which endureth unto everlasting life. Sino yung tinutukoy ni Kristo dyan? Siya mismo, yung kanyang sarili. Pero hindi nila maintindihan ito. Which the Son of Man shall give unto you, for him hath God the Father sealed. So makita niyo mga kapatid, dito nagpapahayag ang Panginoon ng patungkol sa bagay na dapat nilang pagpagalan na tinatawag na eternal na bagay na dapat pagpagalan. Pero hindi nila maintindihan na pakinggan niyo na maigi. Again, this is my question. Another question. Saan kayo nakafocus ng iyong buhay? Okay? Naunawan niyo yung tanong ko na yan? Saan kayo nakafocus sa inyong buhay? Saan kayo nakatuon sa inyong buhay? Okay, dalawa lamang po yan eh. Nakatuon tayo sa eternal na bagay at nakatuon tayo sa temporal na bagay. Nang tanong, saan kayo doon sa dalawang yon? Nakikinig tayo? Nakikinig, amen. Saan tayo sa dalawang yan? Saan tayo nakafocus mga kapatid? Sa eternal na bagay or sa temporal na bagay? So sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-focus sa mga bagay na temporal that perisheth, masisira. Because most people, mga kapatid, lalo maging tayong mga anak ng Diyos, ay nalulusaw yung pagkaalam natin patungkol
sa eternal bagay so that nakafocus tayo palagi sa temporal na bagay. Amen? Come on, walang matutulog. Hey, 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 wake up, wake up. Walang matutulog. Mga tatay, huwag kayo matulog. Kikita ko kayo. So ngayon, mga kapatid, sinansala ng Diyos sa kanila dito, in-emphasize niya kung saan dapat nakafocus ang tao, walang iba kundi doon sa eternal na bagay. Amen? Hanggang sa sabi ng Panginoon dito sa kanila, sabi ng Panginoon sa kanila ay, sabi ng Biblia, for the bread of God is He which cometh down from heaven and giveth life unto the world. Then said they unto him, Lord, evermore, give us this bread. Sabi nila, bigyan mo kami, Panginoon, ng ganyan. Tinapay na hindi masisira. Tinapay na eternal. O, sabi ng Bible dyan, sabi ng Panginoong Hesus Kristo, and Jesus said unto them, I am the bread of life. Nakikinig kayo? Who is the bread of life? Jesus. Jesus. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Wow. Amen? Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Wala ka nang hahanapin basta nasa iyo si Kristo. Amen? Pero sabi ng Bible dito, mga kapatid, ay, but I said unto you that ye also have seen me and believe not. All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will in no wise cast out. For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me. And this is the Father's will, which had sent me, that of all which he had given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. And this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have everlasting life, and I will raise him at the last day. So makita nyo, ano ang ine-emphasize ng Panginoong Kristo dito? Is it temporal or eternal? Alright, answer me, come on. Ano ang ini-emphasize ng Panginoong Kristo dito? Eternal o temporal? Eternal, okay? Ngayon, mga kapatid, napansin nyo, yung mga kausap ng Panginoong Kristo dito, hindi nila maunawaan yung sinasabi ni Kristo. Nakuha nyo ba? Nakikinig ba kayo? And then, here comes number 41, verse number 41. Anong sinasabi? Then the Jews, sino yung mga Jews dito? Yung mga nakikinig kay Kristo. Ano ang response nila nung sinabi ng Panginoon, I am the living bread. I am the bread of life that cometh from heaven. Anong response nila? The Jews then murmured. Amen? Murmured. Bakit sila nagmumurmuring, mga kapatid? Anong ibig sabihin ng murmur? O murmuring? O nagmumurmur sila? It means grumble. To grumble. Anong ibig sabihin ng grumble? Nagre-reklamo sila, nagmamaktol sila. Or complain. Complain. Nandoon yung pagreklamo nila. Or gripes nila, nag-gripe sila, may sama ng loob, may hinanakit. That's the word murmur. Amen? Murmur, it means to express dissatisfaction. Hindi sila satisfied. Hindi sila kontento sa sinasabi ni Kristo. Nagrereklamo sila, nagmumurmur sila kung ano ng mga sinasabi nila. And then, sabi ng Bible diyan, then the Jews then murmured at him because he said, I am the bread which came down from heaven. Abay, sino nga naman makaintindi dyan, di ba? Sabi ng Panginoon, ako ang tinapay na galing sa langit. Tanong ko sa inyo, do you understand? Ha? Nakikita mo ang Panginoon literally, physically, tapos sasabihin sa iyo, ako ang pagkain, tinapay, buhay na tinapay,
galing sa langit, bumaba para sa iyo. Tapos sa sinasabi ng Panginoon, and then, eat my flesh. Tanong, kayo mismo, naintindihan niyo ba yon? Di maintindihan. Di ba? And they said, kaya nga ito sabi nila and they said, is not this Jesus, the son of Joseph? Di ba ito yung anak ito si Jesus na anak ni Joseph? Whose father and mother we know. Kilala natin si Joseph Kilala natin si Mary. Kapitbahay lang natin yan Ito si Jesus, tong anak nila. Ngayon, how is it then that he saith, I came down from heaven? Paano niya sasabihin ngayon na siya ay mula sa langit, galing sa langit, samantalang anak ni Mary ito, anak ni Joseph ito, kapitbahay natin? Abay siya nga naman, di ba? So that, sabi ng Biblia sa verse number 43, Jesus therefore answered and said unto them, murmur not among yourselves. Nagrereklamo kayo, nagmumurmur kayo. And then ano sabi ng Biblia? No man can come to me. Ay lalo na, nung sinabi ng Panginoon ito, no man can come to me except the Father which had sent me drew him. And I will raise him up at the last day. It is written in the prophets, and they shall be all taught of God. Every man therefore that hath heard and hath learned of the Father cometh unto me. Not that any man hath seen the Father, save he which is of God. He hath seen the Father. Verily, verily, I say unto you, he that believeth on me hath everlasting life. Naku, lalo silang nahilo dito. I am that bread of life. Your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. O yung mga ninuno ninyo, sabi ng Panginoong Kristo, kumain sila ng manna doon sa wilderness, pero namatay sila. Pero sabi niya, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. Pero sabi niya, yung tinapay na ino-offer ko sa inyo na buhay na tinapay galing sa langit, sino man ang kakain nito ay siya ay mabubuhay magpakailanpaman. Sinong makaunawa yon? Di ba? Nakikinig ba kayo mga kapatid? No one can understand, even you and me. And then sabi ng Bible dito, he shall live forever, and the bread that I will give is my flesh. Eh lalo na. O yung aking laman, which I will give for the life of the world. And then, tinan nyo? Look at verse number 52. Sinusundan nyo ba ako? Ano ang response ng mga Hudyo sa kanya? The Jews therefore strove among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Abay, pilit nilang unawain, hindi nila maintindihan. Anong sabi ng Biblia? Paano itong taong ito bibigay niya yung kanyang laman? And then, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, except ye eat the flesh of the Son of Man, and drink his blood, ye have no life in you. Abay, lalong sinabi ng Panginoon sa kanila, makinig kayo, sabi ng Panginoon sa kanila, maliban na hindi nyo kakainin yung laman ng anak ng tao at iinumin yung kanyang dugo, wala kayong buhay. Wow, paano mo maintindihan yan? Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath everlasting life, and I will raise him up at the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. As the living Father hath sent me, I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me. This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna, and are dead.
He that eateth of this bread shall live forever. Nako, lalo silang na-offend. Ha? Now, ang tanong natin mga kapatid, the people, even the disciples of the Lord Jesus Christ, do not understand the Lord Jesus Christ. Nakikinig mga kapatid? Now, explain ko po sa inyo to. Ano po ang ibig sabihin yung sinabi ng Diyos na if any man eat of this bread, eat of my flesh, yung sinasabi ng Panginoon na whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him up at the last day. Ano ang ibig sabihin nun? Maging tayong di natin maintindihan, ano yung kakainin ko, lulutuin ko, kakainin ko yung katawan ni Kristo, iinumin ko yung blood niya. Ganun ba yun? Now, this is now the meaning of this truth, mga kapatid. Nung sinabi ni Kristo, eat my flesh, ibig sabihin mga kapatid, if any man eat of this bread, ibig sabihin, the coming of the Lord Jesus Christ. Jesus Christ, when He said, eat of this, eat my flesh, eat of this bread, eat this bread. Anong ibig sabihin nun? Applying ourselves. Christ, the Lord Jesus Christ means applying ourselves to Him. It means applying ourselves to Him. Eating the flesh of Christ means applying Christ to ourselves. Nakikinig? Applying Christ to ourselves. Ibig sabihin, anong ibig sabihin ng applying? Ilagay natin. Ilagay natin si Kristo sa kinalalagyan natin. Ilagay natin si Kristo sa buhay natin. Nakikinig mga kapatid? Like for example, di ba pag may kakainin ka, ilalagay mo sa sarili mo? Paano mo kakainin yung isang bagay na hindi mo ilalagay sa sarili mo? So anong gagawin natin mga kapatid? Tanggapin natin si Kristo, magtiwala tayo kay Kristo na siya yung Diyos na mula langit na pumunta dito. Pag sinabi natin Diyos, God is eternal. Nakikinig tayo? Walang Diyos na hindi eternal. So Jesus is the Son of God, came down from heaven, was crucified, died, buried, and rose again para magbigay sa atin ng tinatawag na bread of life, living bread, which is the eternal life. Kaya nga sabi niya, sino mang tumanggap sa Kanya, sino mang kumuha sa Kanya, sino mang magpapasok sa Kanya mga kapatid, papapasukin natin siya sa ating buhay, tatanggapin natin siya, i-receive natin siya, but as many as receive Christ. Nakikinig tayo? Kaya nga pag tinanggap natin si Kristo mga kapatid, ilalagay natin sa buhay natin, what will happen to us? Magkakaroon tayo ng eternal life. Magkakaroon tayo ng living bread sa ating buhay. Sino yung living bread? Jesus Christ. Nakikinig? Amen. Jesus Christ. Kaya nga, ito ngayon, ang lesson dito mga kapatid, pag hindi nyo naunawaan yung ipinapahayag, hindi natin maunawaan yung mga ipinapahayag ng Panginoon, ito ang wag nyong gagawin. Number 1, do not murmur but trust the Lord Jesus Christ. Nakikinig mga kapatid? Do not murmur but trust the Lord Jesus Christ. Amen. Wag nating pangungunahan yung sinasabi ng Panginoon na hindi pa naman natin naiintindihan. Pinakamaganda mga kapatid, kung hindi man natin maunawaan ngayon, let's trust Him because it is better for us to trust God than to murmur, especially mga kapatid, we do not understand Him. Naunawan natin, alin ang mas maigi mga kapatid?
hindi mo na nga naintindihan, nagmumurmur ka pa. Or, kahit hindi mo naintindihan, nagtitiwala ka. Naunawan niyo ba mga kapatid? Which one, mga kapatid? Which one is best for us? Yung hindi mo na... Kapatid, aminin natin, marami sa buhay natin na hindi natin lubos maunawaan ang mga nangyayari sa buhay natin kahit kasama natin ang Panginoon. Kahit, ibig kong sabihin, kahit tinanggap na natin si Kristo na napakatagal na panahon sa buhay natin, aminin natin mga kapatid, maraming pangyayari sa buhay natin na hindi natin maintindihan lubos. Pero nais kong malaman ninyo mga kapatid, the best character, the best attitude that we must do pag dumating sa atin yung pagkakataon na hindi natin maunawaan ang Diyos sa buhay natin, don't murmur, but trust the Lord. Amen. Huwag tayong magreklamo, huwag tayong magmurmur, huwag tayong gumawa ng sarili nating paraan. Pinakamaganda, hintayin natin yung paraan ng Diyos, kapatid, sapagkat pagka yung paraan ng Diyos ang gagamitin natin, secured tayo. Assured tayo, sigurado tayo, meron tayong assurance, hindi tayo tsumachamba, hindi tayo mapapahamak. Amen. Aminin natin yan. Kaya nga, tayo kasi madali tayong magreklamo. Amen. Lalo na pagka nagre-raise tayo dito mga kapatid, ng giving natin, mag-preach ako dito tungkol sa tithings, tungkol sa offerings, tungkol sa soul winning, tungkol sa building project natin, tungkol sa missions, and so on and so forth mga kapatid. Marami, sa totoo lang, mas marami tayong mga murmurings, mas marami tayong mga reklamo kaysa magtiwala sa Diyos. Amen. Kaya makita nyo, kokonti ang nagbibigay sa ating tithes and offerings, sa ating commitment. It is because mas marami sa atin yung nagmumurmur, nagre-reklamo than to trust the Lord. Yeah, amen. Tingnan nyo dyan. Tingnan nyo paulit-ulit. In verse number 41, anong sabi ng Biblia? Jesus therefore answered and said unto them, murmur not among yourselves. Amen. Murmur not among yourselves. Number 43. Tingnan nyo dyan. Yan, nakalagay yan. 41, 43. The Jews then murmured at him. Lalong-lalo na mga kapatid, yung nung naglalakbay, yung mga Israelites, from Egypt going to Promised Land, nakikinig ba kayo? Ay lalo na. Grabe ang murmuring ng mga tao dito. In Exodus chapter 16 verse number 7, sabi ng Bible diyan, for that he heareth your murmurings which ye murmur. Your murmurings against him. Numbers 14:27, sabi ng Bible doon, how long shall I bear with this evil congregation which murmur against me? Alam nyo, sabi ng Biblia, inulit dyan sa Jude 1:16, these are the murmurers, complainers, walking after their own lusts. Nakikinig ba tayo? Kaya mga kapatid, huwag tayong masanay na magreklamo sa Panginoon. Kahit hindi mo maintindihan ang sitwasyon, kahit hindi mo maintindihan sinasabi ng Panginoon, rather, trust the Lord. Amen. Trust the Lord. Pag sinabi ng Panginoon, alright, eat my flesh, then let's eat the Lord Jesus Christ. Anong ibig sabihin yan? Receive the Lord Jesus Christ. Amen. Receive Him as your Lord and Savior. Tanggapin mo siya bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas. At once na tinanggap mo si Kristo, anong sabi ng Bible mga kapatid? You have the living bread. You have the living bread. At ang sabi ng Biblia, if you have the living bread, you will never hunger. And He is the living water. And if you have that living water, you will never thirst. Amen. You will never thirst. Kapatid, hindi ka na mauuhaw,
hindi ka na magugutom. Bakit? You have the living bread. You have the living water. Amen. So pag sinabing eat, di tanggapin mo. Di ba? Ganun lang naman kasimple. Nakikinig ba tayo? Ngayon, kung hindi mo naintindihan, sige lang, makinig ka lang na makinig, na makinig. Isang araw, maunawa mo yung sinasabi ni Kristo. Amen! Again, mga kapatid, aminin natin, maraming pangyayari, maraming nangyayari sa buhay nating kapatid, hindi natin maintindihan. Now, let's go to Exodus. Let's go to Exodus. Alam nyo, kahit paulit-ulit na naririnig natin itong mga mensaheng ito, meron pa rin tayong maintindihan. Amen? Amen! Kahit na paulit-ulit, narinig na natin tungkol sa bread of life, narinig na natin tungkol sa living water, narinig na natin tungkol sa samahan na kapatid, narinig na natin lahat yan. Pero maganda yung paulit-ulit natin naririnig. Now let's go to Exodus 16. Exodus chapter number 16. Alam nyo, maging yung mga Israelites, meron din silang pangyayari sa buhay na hindi man nila naintindihan, pero sila ay nagpapatuloy sa Panginoon. Amen? Yan ang maganda dyan, mga kapatid. Kahit hindi maintindihan, basta Panginoon, salita ng Diyos yan, trust the Word of God. Amen? Trust the Word of God. Nandiyan na kayo? Exodus 16, mula verse number 11. Okay, nandiyan na kayo. Sabi ng Bible dyan, it came to verse number 11, and the Lord spake unto Moses, saying, I have heard the murmurings of the children of Israel. Kaya makita nyo, maari hindi ko naririnig yung mga reklamo nyo, pero dinig ng Diyos yung reklamo ninyo. Oh, giving na naman, giving na naman. Soul winning na naman, soul winning na naman, giving na naman. Naririnig ng Diyos yung murmuring mo, kapatid. I have heard the murmurings of the children of Israel. Speak unto them, saying, at even ye shall eat flesh. O, tinan nyo ito Nasusundan nyo ba yung mga talata? At even ye shall eat flesh. And in the morning, ye shall be filled with bread. Sa umaga, sabi ng Bible, o sa tanghali, kakain kayo o sa gabi, sa umaga, kakain kayo ng karne, kakain kayo ng tinapay. And ye shall know that I am the Lord your God. Para malaman ninyo na ako ang inyong Diyos. Alam nyo, sa wilderness ito, at ilang tao, grupo ng mga tao to, milyon ito. May nagsasabi, 3 million. Sige nga, pakakainin mo yung 3 million araw-araw. Sige nga, naunawan niyo ba yun? Wilderness ito. Hey, naunawan niyo ba yung nag-uusapan natin? 3 million, more or less 3 million na grupo ng tao ito, pakakainin mo. And it came to pass that at even the quails came up. Andun na yung quail? Pugo, yan. And covered the camp. And in the morning, the dew lay round about the house. Pag umaga, at may hamog, wilderness ito And when the dew that lay was gone up, behold, upon the face of the wilderness, there lay a small round thing, as small as the hoar frost on the ground. Pagka umaga, kapal ng hamog. At pag nalusaw na yung hamog, may lumalabas doon sa wilderness na mga pagkain. Anong pagkain ito? And when the children of Israel saw it, nakita nila, they said one to another, it is manna. Wow. Amen? Manna.
Ano tong mana na to? For they wish not what what it was. For they wish not what it was. Anong ibig sabihin? What it is. Ang ibig sabihin yung mana ay what it is. What it was or what is it? Nakikinig mga kapatid? Sa Tagalog, ano ito? Anong ibig sabihin ng mana? What is it or ano ito? Or what it was. Pero, pagkain ito. This is the bread which the Lord hath given you to eat. Nakikinig mga kapatid? Alam niyo kung anong itsura nito? Sa nahuhulog ito, pag umaga, yan, kapal ng hamog yan, medyo hamog. Pag nalusaw na yung hamog, lulutang na yung mga mana. At itong manang ito, it was like coriander seed, white, and taste of it was like wafers made with honey. Naku, na-imagine nyo mga kapatid? Kulay puti ito na makikita mo sa wilderness, makikita mo yan. Puti. At pag kinain mo ito, parang wafer na may honey. Tapos, pag nilasaan mo na ito, it tastes as the taste of fresh oil. Nakuha nyo? Ayon sa description doon sa Numbers number 11, verse number 8. So na-imagine nyo mga kapatid? Nakukuha nyo ba? Tapos parang ano to, parang cake ito na binake with oil. Parang binake ito na sariwang oil, parang may honey, basta napakasarap ito. Kulay puti. At ito yung kinain nila doon sa wilderness for 40 years. Now, this is the lesson mga kapatid. Ano yung kinain nila? Mana. Ano yung kinain nila? Ano yung ibig sabihin ng mana? What it was or what is it? Sa Tagalog, ano ito? Now, makinig kayo. Anong kinain nila? Hindi nila maunawaan. Pero kinain nila. Amen. Hindi nila maintindihan, pero kinain nila. Hindi mo ba alam na maging sa buhay mo, maging sa buhay ko, maging sa buhay natin, maraming beses kumakain tayo, mga kapatid, pero hindi natin maintindihan. Ngayon, mga kapatid, naintindihan mo ba ang Diyos? Lahat ba ng pangyayari sa buhay mo, maintindihan mo? Pero makita mo katulad ngayon, bakit ka buhay ngayon? Sige nga, naunawan niyo ba? Naintindihan mo ba bakit binuhay ka ng Diyos ngayon? No! Samantalang kahapon, ang dami mong sinabi na hindi magaganda. Come on, amen! Nagmura ka kahapon, nag-isip ka na hindi maganda kahapon, nag-attitude mo hindi maganda kahapon, pero kumain ka, pinakain ka ng Diyos. Binuhay ka ng Diyos, pinatulog ka ng Diyos kagabi. Naunawan niyo ba mga kapatid? Taong 2025, ang daming ginawa ng Diyos sa ating kapatid. Ibinigay niya na blessing niya sa atin. Hindi natin maintindihan bakit sa'yo binigay ng Diyos. Pero sa'yo binigay ng Diyos. Katulad ng mga tao dito kapatid, for 40 years, kumakain sila araw-araw kapatid. Araw-araw, for 40 years, kumakain sila na hindi nila maunawaan. Ikaw, nangyayari ba sa buhay mo yan? Come on, amen. Ha? Ang dami nating ginawang kapalpakan. Bakit kaya buhay pa tayo, hindi naman tayo faithful? Amen. Bakit kaya kumakain ka ng masasarap, mga kapatid, na minsan, ako na nga lang, kaninang umaga.
Pagkatapos ng service namin itong mga to, di pa ako nagbe-breakfast. Mamaya-maya, sabi ko, sila, kumain ka na? Hindi pa. Sige, kain tayo. Abay, pagkain ko kanina, fried chicken. Di ko akalain na may fried chicken kami. Abay, nung pagkagat ko yung fried chicken, crunchy pa. Ha? At higit sa lahat, alam mo kung bakit masaya ako na nag-breakfast kanina? Meron akong panlasa. Sapagat madalas wala akong panlasa. Wala akong panlasa, wala akong pang-amoy. Sa isang banda, masarap, maganda rin yung wala kang pang-amoy. Bakit? Ang kasama ko sa pag nagko-konstruksyon kami, sila Ernie. Ibig sabihin, hindi ko na aamoy yung kanilang amoy, masamang amoy. May gamit din. Ha? Pero mga kapatid, napakahirap kaya yung kakain ka, wala kang panlasa. Napakahirap yung nandiyan ka kapatid. Sabi ni Mishak, may ano ba? Tayo sabi niya, lakas ng yung barnis ko sa office, wala akong naamoy. Ha? Pero mga kapatid, buhay pa rin ako. Buhay ka pa rin. Honestly, mga kapatid, maraming nangyayari sa buhay natin, pangyayari sa buhay natin, hindi natin maunawaan. Pero di ba tayo dapat magpasalamat, kapatid? Buhay pa rin tayo. Kaya nga pagka may nangyayari sa buhay natin, hindi mo maintindihan. Do not murmur, but trust the Lord. Amen. O mamaya-maya, kapatid, mamaya-maya magpapakumit ako sa inyo sa building project natin. Sigurado may magmumurmur sa inyo. O, tingnan nyo, tumahimik kayo. Di ba? O, palagay nyo, naintindihan nyo ba bakit meron tayong building project? Oo. Naunawan nyo ba meron tayong building project? Alam ko yung iba, wala kayong pakialam, wala kayong pakialam, wala kayong pangunawa. Pero mga kapatid, hindi nyo man maintindihan, pinakamaganda, let's trust the Lord. Amen. Let's trust the Lord, mga kapatid. Isang araw, makita mo kapatid, yung saan ka dadalhin yung pagreklamo mo. Sige nga. Naunawan niyo ba ako? Kung hindi mo man maintindihan yung isang bagay na nangyayari sa buhay mo at ikaw ay nagmurmur, nagreklamo, tanong ko kapatid, saan ka dadalhin? Tingnan mo, alam niyo ba pag nagreklamo ka, ibig sabihin, gumagawa ka ng sarili mong paraan, ayaw mo yung paraan ng Diyos. Napakasimple, sabi ng Panginoon, alright, eat my flesh. It means apply Jesus in your life. Receive the Lord Jesus in your life. Amen? At pag tinanggap mo si Kristo, mga kapatid, anong matatamo natin? Living bread. Living bread. Sabi nga ng Bible, yung mga kumain ng mana doon sa wilderness, nagkandamatay sila. Amen? Pero yung tumanggap kay Kristo, hindi na mamamatay. Subalit, sabi ng Bible, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O namatay din sila Kumain sila ng mana for 40 years, pero nagkandamatay pa rin sila. Pero yung tumanggap kay Kristo na ino-offer niya ang kanyang sarili, mga kapatid, bumaba na nga si Kristo. Imagine, bumaba na si Kristo. At ito na yung sarili ko, sabi ng Panginoon. Hindi pa nila maintindihan. Samantalang napakasimple, kapatid. Eating the flesh of Christ, it means applying Christ in your life. Amen. Applying Christ in your life. Christ is always living. He is the eternal bread. Bread itself is dead, but Christ Himself is living bread, nourishing through His own power. Amen. Kaya nga makita nyo kapatid, yung mga kumain, as I've said, yung mga kumain ng mana for 40 years doon sa wilderness,
patay sila lahat. Pero ang kagandahan, sino man ang tatanggap kay Kristo, anong sabi ng Biblia? Hindi na makakaranas ng kamatayan. Bagkus magkakaroon ng eternal life in heaven. Yeah, amen. Kaya nga sabi ng Bible, mga kapatid, the manna was ordained only for the life of the Israelites. But Christ is given for the life of the world. Amen. Si Kristo, yung mana, sinong nakinabang doon? Yung mga Israelites lamang for 40 years. Pero pag si Kristo ang tatanggapin mo, mga kapatid, makikinabang ang buong mundo. Nakikinig, mga kapatid? Ang buong mundo ang makikinabang. Again, imagine nyo na maigi, mga kapatid. The Israelites eating food for 40 years by knowing not what they are eating. Nakikinig, mga kapatid? Ganon din tayo. Tayong mga anak ng Diyos. It's also happening to us. Many things in our lives we do not really understand. We misunderstood God. We misapprehend God. But, ang pinaka-the best na matutunan natin, we must learn to put our whole trust to the Lord. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, yung pinaka-gitna mismo ng Biblia natin, anong nakalagay sa gitna ng ating Bible? The center of the Bible. Ang nakalagay doon, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Ano ibig sabihin yung trust dyan? To flee for protection, hope, or refuge. Ibig sabihin, kapatid, kung inilagay dyan sa sentro ng Biblia, banal na aklat, banal na kasulatan, kapatid, ay trust. Ganon din sa buhay natin, ang pinakasentro ng buhay natin sa Panginoon is trust the Lord. Trust the Lord. Amen. Trust the Lord even you do not understand what is happening to your life. Amen. Trust Him, brethren. Huwag tayong magreklamo. Rather, trust the Lord. Amen. Oh, hindi ko maintindihan ito Trust the Lord. Amen. Oh, hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Pastor na mag-rest na naman para sa building. Sa susunod, mga kapatid, pag-pray nyo, mag-rest din tayo para sa missions. Sa CSI, yung church natin, may mga taga-CSI dito. Alam nyo, magkano yung ni-raise nila for missions? 10 million. Oh, 10 million. Ikaw, magkano commitment mo sa mission? 500,000? Kapatid, hindi natin matarok ang Diyos many times because He is finite, infinite, and we are finite. He is unlimited and we are limited. He is all-knowing and at tayo, hindi tayo all-knowing. Nakikinig kayo, mga kapatid? Kaya ang pinakamaganda, magtiwala tayo dun sa Diyos na all-knowing. Hindi ka all-knowing Tingnan nyo, ano nakikita natin dyan? Ano nakikita natin dito? Pader, wall. Sa labas, kita mo ba? Maliban na iikot ka. Pero dito, hindi mo siya makikita. Ano makikita natin dito? Wall, pader, kisame. Pero ang Diyos kita niya. Ikaw, hindi ko kita ang isip mo, pero kita ng Diyos ang isip mo. Hindi ko kita ang puso mo, pero kita ng Diyos ang puso mo. Hindi ko alam ang nangyari sa iyo kahapon, pero alam ng Diyos ang nangyari sa iyo kahapon. Hindi ko narinig yung mga pinagsasabi mo kahapon, pero alam ng Diyos, narinig niya lahat ang pinagsasabi mo kahapon. Hindi ko alam kung anong attitude mo kahapon, kapatid, pero alam ng Diyos yung the whole na pinakita mo na attitude mo kahapon.
Ngayon, tama ba na kahit hindi natin maunawan lubos ang nangyayari sa buhay natin, with God, na magtiwala tayo sa Diyos? Now ngayon, bago tayo, after our invitation, mga kapatid, sino magsasabi sa Panginoon ngayon? Hindi na ako magrereklamo. Rather, I will trust the Lord. Can you do that this morning, mga kapatid? Hindi ko na babalikan yung pagrereklamo ko sa halip. I will trust the Lord. Amen? I will trust the Lord. Ha? Kaya ngayon, anong gagawin natin pag dumating tayo sa punto, mga kapatid, na halos hindi natin maintindihan ang Diyos? Do you hear me? Nakikinig ba kayo? Anong gagawin natin kung hindi natin halos lubos maintindihan ang Diyos? Makinig kayo. Anong gagawin natin? Trust. Come on, amen? Trust the Lord. Trust the Lord. Ha? Anong ibig sabihin ng trust? Protection, hope, refuge. If you trust the Lord, protektado ka. Amen? If you trust the Lord, meron kang eternal refuge. If you trust the Lord, meron tayong blessed hope. Are you going to trust the Lord? Tumayo po tayo lahat. Come to the Lord. Sige, dito tayo sa altar at tayo makipag-usap sa Panginoon. Come on. Let's everybody kneel down and talk to God. Alam niyo, pinakamaganda, mga kapatid, akalain mo for 40 years kumain sila ng mana. At kung gaano sila kahaba na kumain ng mana, ganoon din naman yung kanilang reklamo. Kaya makita niyo yung mga nagreklamo, mga red, for 40 years, namatay sila, nagkandamatay sila sa wilderness. But there is two person that trust the Lord, Joshua and Caleb. At sila ay umabot sa promised land. Why? Because they fully and wholly obey and trust the Lord. Are you going to trust the Lord? Come on, let's pray. Huwag kayong magmamadali. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, ngayon pong umaga, I've done my part, I've done my best, oh God. Honestly, marami mga nangyayari sa buhay po namin, Panginoon, that we do not really understand, comprehend. We always misunderstood and misunderstand God in our lives. Just like the Israelites. But help us, oh God,
dumating man kami sa ganitong punto, dapat hindi kami magreklamo. Dapat hindi kami mag-complain. Dapat hindi kami magmumurmur, Panginoon. Rather, we must learn to trust you, O God. Kung meron mang pinaka-sentro, pinaka-focus ng aming pong buhay, not to murmur, but to trust you, Lord. Just like Joshua and Caleb, hindi sila sumama sa mga taong murmurers, but they obey you and wholly trust you. At sila, Panginoon, ang nag-enjoy ng inyong mga blessings. I-bless niyo ang bawat isa, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo po ang mga naktiklop tuhog, Panginoon. Thank you sa inyong paalala. Maaring paulit-ulit na narinig, nakakapakinig po kami ng mga ganitong mensahe. Pero napakalaga, Panginoon, na matuto kami na magtiwala sa inyo. Salamat po. Trusting means putting our lives, our whole life to you, O God. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All right.